Isang email mula kay Inan Marcelo ang aming natanggap. Ayon kay Inan, kasalukuyan daw silang nakatira sa bahay at lupa na isinangla sa kanila noong 2009. Ang tanging pinangahawakan daw niya ay photocopy lamang ng titulo at notaryadong kontrata ng kanilang kasunduan ng sanglaan. Kasama daw sa kanilang kasunduan ay sa huling taon ng kanilang agreement ay ibebenta at lupa kina Inan. Nang dumating ng araw ang takdang oras at nakapag-ipon na rin sila Inan at handa na raw silang bilhin ang bahay at lupa. Sinabi raw ni Inan sa seller nila na hindi niya ibibigay ang kabuuan ng kanyang bayad hanggat hindi ipinapakita sa kanila ang orihinal na titulo ng lupa. Ang tanong nila, kung sakaling naisangla daw ba at nasa bangko nga ang orihinal na owner's copy ng titulo ng bahay at lupa, may posibilidad daw bang sila ay mapaalis mula dito? Inan, ang sagot sa tanong mo ay maaaring makita sa ilalim ng Section 1544 ng ating Civil Code. Maaaring ito ay double sale, subalit ito ay maaaring maipakahulugan rin sa iyong sitwasyon. Isinasaad sa Article 1544 na kung ang isang movable na bagay ay ibinenta sa dalawang magkaibang tao, kung sino ang unang may possession nito in good faith, ang siyang may mas karapatan dito. Kung immovable naman ito gaya ng bahay at lupa o lupa lamang, kung sino ang unang nakapagpa-record o nakapagrehistro at annotate nito sa Registry of Property ang mas may karapatan dito. Kung hindi naman parehong napa-annotate ng parehong partido, kung sino ang mas naunang magkaroon ng possession nito in good faith ang karapatan. Kung tama ang sapantahan ninyo na naisangla na ang bahay at lupa sa bangko, mukhang may karapatan ng bangko na mapaalis kayo sa property kung i-foreclose nito ang mortgage o magkaroon sila ng bilihan ng inyong mortgagor. Sa ating batas kasi, kung sino ang unang makapagparehistro ng karapatan, siya ang kikilalanin ng ating batas. Dapat kasi ay ipina-annotate at ipinarehistro mo sa titulo sa Registry of Deeds ang mortgage agreement ninyo kahit pa ang hawak mo ay photocopy lamang ng titulo. Makikita naman kasi sa Register of Deeds ang opisyal na kopya nito upang ma-annotate yan. Kung ang kinatatakutan nyo nga ay sakali, maaari ka pa naman magsampa ng karampatang kasong kriminal at civil o civil laban sa nag-mortgage sa iyo ng property upang mabawi ang lahat ng danyos na nagastos mo para dito magmula pa noong taong 2009. Tandaan ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.